Sa isang tahimik na baryo, may dalawang bukid na magkatabi. Hindi ito malaking lupain, ngunit sapat ito upang mabuhay ng payapa ang dalawang magkapatid na nagmamay-ari nito. Ang nakatatandang kapatid ay matagal nang nag-aalaga ng lupa. Bata pa lamang siya nang magsimula siyang tumulong sa kanilang ama sa bukid. Kaya, kabisado na niya ang bawat bahagi ng lupain, kung saan mas mataba ang lupa, kung saan mabilis tumubo ang palay, at kung saan madaling mag-ipon ng tubig kapag umuulan. Ang bunso naman ay matagal na nawala sa baryo. Nagpunta siya sa ibang bayan upang magtrabaho at makatulong sa kanilang pamilya. Pagkaraan ng maraming taon, bumalik siya sa kanilang baryo. Masaya ang kanilang muling pagkikita. Muli silang nagtrabaho ng magkasama sa bukid. Sa umaga, sabay silang nagtatanim ng palay sa ilalim ng mainit na araw. Sa hapon naman, sabay silang nag-aayos ng lupa at naglilinis ng damo. Kapag may bagyo, nagtutulungan silang ayusin ang mga nasirang bahagi ng bukid. Para sa mga kapitbahay, ang dalawang magkapatid ay halimbawa ng mabuting samahan. Ngunit kung minsan, kahit ang matibay na samahan ay maaaring masira. Isang araw, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang magkapatid. Nagsimula lamang ito sa isang simpleng usapan tungkol sa maliit na bahagi ng lupa sa pagitan ng kanilang bukid. Para sa iba, tila walang halaga ang maliit na bahagi na iyon. Ngunit para sa dalawang magkapatid, mahalaga ito. Pareho nilang iniisip na iyon ay kabilang sa kanilang lupain. Sa simula, mahinahon pa ang kanilang pag-uusap. Ngunit habang tumatagal, nagiging mabigat ang kanilang mga salita. Unti-unting napalitan ng galit ang kanilang maayos na usapan, hanggang sa dumating ang sandali na pareho na silang nasaktan sa mga nasabi nila sa isa't isa. Kinabukasan, maaga pa lamang ay may ginawa ang bunso. Tahimik siyang nagdala ng pala sa gitna ng kanilang bukid. Dahan-dahan niyang hinukay ang lupa sa pagitan nila. Habang tumatagal, lumalim at humaba ang kanyang hinuhukay, hanggang sa nabuo ang isang mahaba at malalim na kanal. Para itong malinaw na guhit sa pagitan ng kanilang lupa. Nang makita ito ng kuya, matagal siyang tumayo sa gilid ng bukid. Tahimik lamang siyang nakatingin sa kanal. Sa kanyang isip, hindi lamang iyon simpleng hangganan ng lupa. Para sa kanya, parang sinabi ng kanyang kapatid na ayaw na siyang makita. Mula noon, hindi na sila nag-usap. Magkatabi pa rin ang kanilang bukid. Ngunit sa pagitan nila, may isang malalim na kanal. Lumipas ang ilang araw, tahimik pa rin ang magkapatid. Kahit magkatabi lamang ang kanilang bukid, para bang napakalayo nila sa isa't isa. Isang umaga, may dumaan na isang karpintero sa baryo. Bit-bit niya ang kanyang mga kagamitan habang naglalakad sa daan. Naghahanap siya ng maliit na trabaho upang kumita ng kaunting pera. Napansin siya ng kuya habang nag-aayos ito ng kanyang mga gamit sa gilid ng bukid. Tinawag niya ang karpintero. "May ipapagawa sana ako," sabi niya. Lumapit ang karpintero at tahimik na nakinig. Inilapit siya ng kuya sa gilid ng kanal na hinukay ng kanyang kapatid. Tahimik na tiningnan ng kuya ang kabilang bukid. Naroon ang lupain ng bunso. Malapit lamang, ngunit tila napakalayo na ngayon. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanal. "Gusto kong magpagawa ng mataas na bakod dito sa gilid," sabi niya. Sandali siyang tumigil bago nagsalita muli. "Ayaw ko nang makita ang kapatid ko." Hindi nagtanong ang karpintero. Tahimik lamang siyang tumango. Pagkatapos, umalis ang kuya papunta sa bayan upang bumili ng mga kahoy at ibang materyales. Habang wala siya, nagsimula ng magtrabaho ang karpintero. Buong araw siyang nagputol ng kahoy. Buong araw din siyang nag-ayos ng mga tabla. Ngunit hindi bakod ang kanyang ginagawa. Nangahapon ding iyon, bumalik ang kuya mula sa bayan. Pagod siya sa biyahe at sa pagbubuhat ng mga materyales na kanyang binili. Habang papalapit siya sa kanyang bukid, iniisip niya ang ipapagawa niyang bakod. Isang mataas na bakod na tatakip sa kanyang paningin. Isang bakod na maglalayo sa kanya sa kanyang kapatid.
Ngunit pagdating niya sa gilid ng bukid, napahinto siya. Para siyang napako sa kanyang kinatatayuan, hindi bakod ang kanyang nakita. Sa ibabaw ng kanal, may isang magandang tulay na gawa sa kahoy. Maayos ang pagkakayari nito, pantay ang mga tabla, matibay ang mga haligi na nakabaon sa magkabilang gilid ng kanal. Ang tulay ay sapat ang lapad upang madaling makatawid ang isang tao mula sa isang bukid papunta sa kabila. Tahimik na nakatayo ang kuya habang nakatingin dito. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Hindi ito ang kanyang ipinagawa. Hindi ito ang kanyang inaasahan. Habang nakatitig siya sa tulay, may napansin siyang gumagalaw sa kabilang bukid. May isang taong dahan-dahang naglalakad papunta sa tulay. Paglapit ng taong iyon sa liwanag ng hapon, nakilala niya kung sino ito. Ang kanyang kapatid. Mabagal na naglakad ang bunso papunta sa tulay. Sandali siyang tumigil sa gilid nito, para bang nag-iisip kung tatawid ba siya o hindi. Tahimik lamang na nakatingin ang kuya mula sa kabilang dulo. Matagal na panahon din silang hindi nagkaharap ng ganito kalapit. Pagkatapos ng ilang sandali, huminga ng malalim ang bunso. Dahan-dahan siyang humakbang sa tulay. Sa bawat hakbang niya sa kahoy na tabla, habang papalapit ang bunso, napansin ng kuya ang kanyang mukha. Namumula ang kanyang mga mata. Pagdating ng bunso sa harap ng kanyang kuya, sandali siyang tumigil. Hindi agad siya nakapagsalita. "Kuya," mahina niyang sabi. Sa kabila ng ginawa kong paghukay ng kanal, napahinto siya sandali. Parang nahihirapan siyang ituloy ang kanyang sasabihin. "Gumawa ka pa rin ng tulay para sa atin." Tahimik lamang ang kuya. Ngayon niya naunawaan ang ginawa ng karpintero. Hindi bakod ang itinayo nito. Hindi pader, kundi isang daan para sa pagkakasundo. Unti-unting lumambot ang puso ng kuya. Nawala ang bigat na matagal niyang dinadala. Lumapit siya sa kanyang kapatid. At sa wakas, niyakap niya ito. Mahigpit. Matagal silang nagyakap. Para bang sinusubukan nilang bawiin ang mga araw na lumipas na hindi sila nag-usap. Matapos ang kanilang pagkakasundo, naalala ng kuya ang karpintero. Agad niya itong hinanap sa paligid ng bukid. Nakita niya ito sa ilalim ng isang puno, tahimik na nag-aayos ng kanyang mga kagamitan. Lumapit ang kuya. "Maghintay ka muna," sabi niya. "Marami pa sana akong ipapagawa sa iyo." Tumingin sa kanya ang karpintero at ngumiti ng marahan. Umiling siya. "Pasensya na po," sabi niya. "Marami pa akong tulay na kailangang itayo." Hindi agad na unawaan ng kuya ang kanyang sinabi. Ngunit bago pa siya makapagtanong, kinuha na ng karpintero ang kanyang mga kagamitan. Tahimik siyang naglakad palabas ng bukid. Unti-unti siyang nawala sa daan ng baryo. Hindi na siya muling nakita ng magkapatid. Ngunit ang tulay na kanyang ginawa ay nanatili. Isang simpleng tulay na gawa sa kahoy. Ngunit higit pa roon ang kahulugan nito. Dahil sa tulay na yon, muling nagkaayos ang dalawang magkapatid. At mula noon, hindi na muling nagkaroon ng kanal sa pagitan ng kanilang puso. Mula noon, ang tulay sa pagitan ng kanilang bukid ay hindi na lamang simpleng daanan. Ito ay naging paalala sa dalawang magkapatid na kahit gaano kalalim ang galit, may paraan pa rin upang magkaayos. Minsan, madali para sa tao na magtayo ng pader sa pagitan ng isa't isa. Ngunit mas mahalaga ang taong handang gumawa ng tulay. Dahil ang galit ay naghihiwalay ng puso. Ngunit ang pagpapatawad ang muling nagdudugtong sa kanila. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.